ABS-CBN News Channel na sinasabing meron silang i-post dyan sa social media. I hope fake news yan, no? Kasi sinasabi nila, wala pa raw order na suspindihin yung proclamation kay Rodrigo Duterte bilang halal ng taong bayan ng Davao City bilang alkalde. Hindi maganda pakinggan yan, no? I hope that is not true, no? Kasi kung may paliwanag yan ni yung punong tagapagsalita ng COMELEC, yan talagang spokesman, no? Tagapagsalita si Rex, Attorney Rex, no? Ano nga apelyido ni Attorney Rex, Jade? Laudianco po. Laudianco, oo. Siya, hindi naman yan tagapagsinungaling eh. Matanong kung may katotohanan yung pinalabas ng ABS-CBN na may balak na i-hold o isuspindi ang proclamation ni Mayor Rodrigo Duterte bilang alkalde ng Davao City. Nako, hindi po magandang pangitain yan. If they will take it just sitting down, no? Kung talaga bang they will be reacting, especially with the threats na kahit na yung mga nananalo, posible pang isuspend yung kanilang proclamation. I don't think, don't joke, no? Sabi nga ng huwag kayong magbiro ng ganyan. Dahil I'm afraid, very afraid, na hindi na kakayaning pagpasensyahan ng Pilipino yan. No? Kasi, kumbaga parang, parang masyado mo nang binalahura ang Pilipino. Pagka yung nanalo na, hold mo pa, i-disqualify mo pa. Kung ano man yung gagawin ninyong mga strategy. Hindi na strategy yan, magiging tragedy kapag ka nagkataon. I hope not, no? Kasi may hangganan yung pasensya ng tao eh. Ako, mahaba yun ha. Number one, malinsangan kahapon pero bumusang ulan sa dakong gabi kaya naidlip ako. Pero sinubaybayan ko yung takbo ng bilangan, initial unofficial results. Ganda eh. Isipin mo, bago mag-alas 12, 26 million na si re-electionist Senator Christopher Lawrence Tisorogo. No? 26 million mahigit. Tapos naidlip ako, pagising ko ng mga 2:32 ng madaling araw, tiningnan ko uli yung ating monitoring. Kako, ibang klase to Kagabi, in a matter of 2.5 hours, 26 million, biglang naging 21 million, di ba? Kakaiba. Only in the Philippines. Opo. At ito ay sabi nga, unofficial, partial result mula po sa COMELEC server. Para sa kaalaman ng ating mga kababayan, Sir Jay, siguro maganda kayo po magbigay ng ideya, sino lang po ba yung mga may access doon sa COMELEC server? Well, supposed to be ang COMELEC, ang KBP, tapos may non-FRED, kung di ako nagkakamali. Pero ang may access talaga riyan, yung technician ng Miro. Kaya hindi natin alam kanong Mirong kagabing hating gabi, COMELEC lang at taga Miro yung supplier ng anong tawag na automated cheating machine. Automated counting machine. Opo. Tapos, antabayan na natin kasi kinukontak natin ng chairman ng COMELEC, si Chairman George Garcia, para magbigay ng paliwanag hinggil nga dito sa nangyari. Tulad nga sabi mo, 5 milyong boto yun. Na nakita po ninyong ibinaba mula sa 26 naging 21. Later on. So siguro magandang magpaliwanag ang Commission on Elections at hopefully ay tumugon sa ating imbitasyon, Sir Jay. Pero nakikita po ninyo dito ngayong umagang ito, mamaya alas 10 ng umaga, yung partial at official naman na bilangan ng boto sa COMELEC na mismo. Ito mangyayari. Ano bang mga asahan pa, Sir Jay, mamaya?
Well, unang-una, ang sinubaybayan ko lahat, no, hindi lamang yung national. Kasi itong midterm elections na ginanap kahapon, May 12, ano, ay national and local elections. Merong mga pagsubok, may mga challenges sa local elections, pero hindi pronounced, no? Kasi kung ikaw ay gagawa ng milagro o salamangkero ka, no? Magician, hindi mo ipapahalata sa isang banda para nang sa ganon hindi ka mahalata pagdating doon sa isang banda, no? So pag tiningnan natin to, if we transpose this to the local and national elections, halos lumusot naman, no? Except for some areas like Maguindanao, North Cotabato areas, mukhang ayos naman, no? Especially yung mga katakatakang pangyayari pero expected, katulad ng Cebu, no? Iisipin mo bang matatalo yung Reyna, yung may-ari ng Cebu, no? Si Gwendolyn Garcia kasi at saka anong tawag nito, malaki, no? 1 million na siya pero paggising ko nga bigla na namang naging 800,000, no? So isa pa yan sa dapat siguro paliwanag ni Mang George, no? Garcia ng Comelec. Ganon din si anong pangalan nito? Si dito sa North Cotabato, yung registered voters ng Kidapawan City, mas marami ang bumoto kaysa nakarehistro, Admar, no? So isa pa yan sa dapat din ipaliwanag, no? So yan ang mga sa local. Sa national naman, ang kapuna-puna, like for example in Metro Manila, mahusay yung yung programmer ng Miro ng Comelec, no? Kasi ang napansin ko kay Pastor Kibuloy, constant yung number 42. Sa lahat ng dako ng Metro Manila, pang number 42 siya. Na talagang isipin mo, wow, galing naman ang nag-program ng computer, no? Tapos dito sa bandang Davao Region, palagi siyang nasa tail end, 11, 12, 13, ganyan. Tapos sa ibang lugar sa Visayas, number 31. Constant siya, 31. So, siguro kako mahusay yung programmer, no? O nagkataon lang ba? Di ba? Yan yung gusto nating malaman sa paliwanag. Wala tayong inaakusa rito. Observation lang itong atin. Pero ang higit na sa mas malawak na political makeup, ang isang kapuna-puna, kung yan ay hindi na magbabago, Jade, no? Itong early election result would indicate na nabuhay muli, no? Ang dilaw at ang pink. Kasi by stroke of miracle, isipin mo, nagna-number 2 si Bam Aquino, nagna-number 5 si Kiko, samantalang sa survey ng lahat ng pa-survey, including Pulse Asia, SWS, ganun din sa Publico, sa Tangeray, sa ano pa ba yung mga pa-survey dyan, nangungulela to sila Kiko. Yes, yung dalawa. At saka si Bam. Pero pagdating nitong early result, nasa top 5, no? So, gulat ka ba? Nagulat? Isa pang produkto ng kisap mata, no? Pag napikit kang konti, iba na ang resulta. So, ngayon, be that as it may, ang nawala rito, ang nakita ko, hinahanap ko, yung 31 million na Marcos loyalist. Nawala. Wala kang makitang lumusot na Marcos loyalist. Pag inisa-isa mo by political affiliation, ano? If we check kung siguro mailalagay niyo yung listahan ng mga nangunguna, no? Hindi ko lang mabasa rito sa kinalalagyan ko yung nasa bandang kaliwa ko. Pag tiningnan natin isa-isa, bigyan mo ako ng focus diyan, engineer, no, ng mga listahan. Huwag mo na ipakita yung mukha ko para ma-analyze ko ng gusto. Full screen. Yan. Ayan. Yan, tingnan mo, Bongo. Huwag niyong alisin para at least makita ko. Engineer. Oo. Ayan. Bigay mo sa akin yung screen. Bigay mo yung marka
para mapaliwanag natin ang gusto, no? Ayan. Ayaw? Klaro na to. Ayan. Huwag mong alisin. Yan, oh. Inalis nyo na naman. Huwag nyo alisin. Dito sa monitor ko para kasi hindi ko makikita yan na malayo na masyado yan. Ito. Sir Jay. Yan. Okay. Nawala na naman. Huwag mo na ibalik yung mukha ko sa monitor, engineer, para makita natin ang gusto, no? Ayaw talaga? Oo. Dito, Sir Jay, nakikita ko sa monitor natin, nangunguna... Pero ako hindi ko nakikita rito sa monitor ko eh. Pakiayos so hindi siguro. Ko ma-analyze. Engineer, ayan. Engineer siguro. Yan. Huwag mo nang alisin dyan. Inalis na naman. Inaalis nyo eh. Para din itong nangyari kahapon. Parang may... Yan. Oops. Yan. Nawawala na naman. Anyways, pag tinignan natin yung listahan, no? Bongo, grupo ng Duterte. Tapos ano yung pangalawa riyan? Si Bam Aquino. Number 2. Bam Aquino. Bam Aquino Dilao. No? Liberal. No? Pangatlo si sino pangatlo? Bato de la Rosa. De la Rosa. Duterte, PDP Laban. Okay? Pang-apat si Erwin Tulfo. Sige. Erwin Tulfo. Yan. Itong si Erwin Tulfo, hindi naman ito Marcos loyalist. Speaker loyalist ito, di ba? Oo. Panglima. So, Pangilinan, liberal na naman, Dilao. Kakamping, no? Pang-anim, Marcoleta. sino pang-anim? Marcoleta, yan, PDP Laban, Iglesia, no? Okay? Yung pang-pito, Pang-pito, si Lacson. Si Lacson, Nationalist People's Coalition. At the same time, independent. Hindi mo rin masasabing Marcos loyalist yan. Okay? Pang-walo. Kung way loyalist yan. Oo. Yung pang-walo Sino natin, sunod? Tito Soto. Tito Soto, yan ang presidente ng National People's Coalition. Hindi rin Marcos loyalist yan. Pero kabilang Sino sunod? sa alyansa yan, di ba, Sir Jay? Hindi. Alyansa nga. Pero tinitingnan natin yung by talagang affiliation, loyalty affiliation, no? Yung pang-siyam, si Pia Cayetano. Cayetano, Nationalista Party. Hindi rin Marcos loyalist yan. Pang-sampo, Okay, Villar. sino pa? Yung pang-sampo, si Villar. Si Villar. Si Villar, chairman ng Nationalista Party yan. Pang-11, si Lito Lapid. Lito Lapid. Yan, fair weather condition yan. Yung panghuli natin, yung pang-12, si Amy Marcos. Di ba si Marcos? Yan. Si Marcos, pwedeng Marcos loyalist. So, isa lang. Compare mo doon sa Dilaw at saka Pink, mas marami sila. Kasi originally, si Lapid, Dilaw yan eh. Aquino yan, di ba? So, yan ang isang kapuna-puna. Ngayon, isa pang kapuna-puna, tinitingnan ko itong aking listahan dito. Okay? Mabuti naman at anong tawag dito, nasa mabuti kayong kalagayan dyan. Ako'y nabahala nung sa linggo ng madaling araw nung natanggap ko yung ulat na may tangkang pagsunog, no? Opo. Diyan sa gusali ng SMNI, ako'y talagang hindi magkapakatulog eh. Pero isa pang kapuna-puna sa kahapon, no? Maraming hindi nakakaalam, nasa top 40 ang lahat ng mga kaibigan ni Joma Sison. No, magmula kay Franz Castro, Arlene Rosas, Teddy Casino, si Leody de Guzman, ano ba yung first name ni Espiritu, si Lisa Masa, at yung kaibigan ni Attorney Mark Tolentino, si Attorney Mutala, no? Puro sila nasa top 40 sa initial result kagabi. Yung mga friends ni Professor Joma Sison ng CPP-NPA. So, alin pa? Ano pang gusto ninyong malaman? Yun nga. Sa tingin mo, Sir Jay? Meron pang isa. Ang sige, go ahead. Okay. Yung mga loyal. Ito yung loyalist talaga. Loyalist kay Speaker Romualdez.
na lumahok dito sa eleksyon ay mukhang anong tawag nito, nawalis, no? Tingnan mo itong initial result. Fatima Maria Pami Zamora na mukhang matatalo sa Taguig City. Congresswoman ito. Sana nagalmusal na siya ng itlog at saka hotdog ngayon, no? Sarap yan. Masarap yan. Okay. Masarap yun. Paborito niya daw yun hotdog and egg, no? Tapos si Senator Aquilino Pimentel III na outgoing senator na gustong-gustong atat na magkaroon na ng impeachment bago pa mag-eleksyon ay nangungulela at dublado sa 2nd District of Marikina. No, the gentleman from Cagayan de Oro City is losing heavily in Marikina City. Di ba? Dayo siya dyan eh. Tapos yung talagang kanang kamay ni Speaker Romualdez na si Congressman Manuel Jose Manix Dalive, ang majority floor leader ng House of Representatives, ay nilalampaso kasalukuyan ng kanyang kalaban, yung batang-batang kandidato doon na in-endorse ni Inday Sara. Yung isang prosecutor ng impeachment mula General Santos City na wala masyadong hilig sa sasakyan, mga 21 lang naman ang sasakyan nito, na si Loreto at Charon ay nangungulilat din. Tapos, ang medyo nakakaganda-ganda lang ng takbo at mukhang lulusot, no? Mukhang lulusot pero nanganganib pa si Joel Chua, no, ng Maynila. Pero si Pastor Bienvenido Abante ay mukhang naka-atras, no? Naka-reverse ang kanyang gansa diyan sa 6th District of Manila. Tapos kung ito number 1 aksyonista ito sa Quadcom tsaka Tricom, di ba? Si Congressman Benny. Si Congressman Rolando Valeriano ng Maynila ay mukhang magbababay na rin, no? Pero ang chairman ng House Committee on Appropriations at yung teacher na dating naka-pedicab, ngayon ay naka-artista van na si Teacher Estela Luz Kimbo, ay mukhang nangungulelat sa pagtakbo niya bilang alkalde ng Marikina. Hindi ko lang alam kung ano nangyari doon sa asawa niya na si Kimbo. Si Mr. Kimbo, yung asawa ni Mrs. Kimbo sa 1st District, kung anong nangyari sa kanya, no? Wala akong balita Pero si Franz Castro, tumakbo senador, wala na. Wala na siyang contempt power ngayon. Okay? Sino pa ba? Next, Arlene Brosas ng Gabriela, wala na rin. Tumakbo senador, nasa top 40 nga, gaya ng binanggit ko. Si Don Fernandez, wala na rin. Oy, first honorable mention naman siya sa Laguna. Di ba? First honor si Sol Aragones. Tapos si Representative Hernandez, second honor. Salutatorian, first honorable mention si Dan Fernandez. Okay? Hindi naman nakakahiya At least naka-third place. May award pa rin, Oo, di ba? Tapos, last termer na rin si Stephen Joseph Paduano ng Abang Lingkod. Hindi ko lang alam kung ano nangyari sa pagtakbo niya sa Negros, no? Paki-check nyo na lang. Si Johnny Pimentel mukhang delikado. Na last termer na ito, tumakbong gobernador, kalaban si si Undersecretary Densing, no? Epimaco Densing. Pero hindi na makakabalik ito sa House of Representatives. Isa pang nag-graduate at hindi na nakatakbo, yung asawa niya tumatakbo, si Ace Barbers, yung chairman ng Quadcom, no? Tapos yung senior deputy speaker, yung number 2 na contractor sa House of Representatives, next to Saldico, si Aurelio Dong Gonzales ay olats na rin, no? Wala na, hindi na makakabalik sa House ito. Hindi ko lang alam kung anong nangyari dun sa anak niya na tumakbo sa 3rd District, kalaban si Doktora Tumang, no? Tapos, siyempre,
ang isang loyalist na kay Speaker at kay President Bonget, hindi rin nagmamarka, no, si Benhar Abalos, no? Yung malapit sa puso niya mga beauty queens, no? Okay? Tapos isa pang nagpalit ng loyalty, nagpaging loyal kay Presidente Bonget, si Manny Pacquiao, namamakyaw din ng 0, no? Sa botante. Tapos yung isa pang, yung chairman ng Lakas, no? Ng Lakas CMD, na Batang Cavite, 2. Mukhang hindi na rin makakabalik sa Senado si Senator Bong Revilla at saka si Senator Francis Tolentino. So, ang medyo may pag-asa pang makabalik kung sakaling magtuloy-tuloy ang buenas, si Lito Lapid lang. Pero questionable pa rin yan dahil sabi ko nga sa inyo, pagka nasa 10, 11, 12 ka, 13, kanya-kanyang batakan yan, no? Up to the last minute. So yan ang mga iba pang development sa anong pangalan nito? Sa nangyari kahapon based on initial unofficial tabulation sa naganap na halalan, no? Pero ang mga maliwanag na talagang landslide, yung mayor ng Pasig, si Vico, kalaban niya yung bilyonaryang si Diskaya, no? Sara Diskaya. Silang dalawa ni Robert Jaworski, si Dodo Jaworski. Mukhang sigurado na pati sila Mayor Yorme, sina Isko Moreno. Yan ang mga sigurado. Alam mo, talagang kapuna-puna. Kahit na siguro magmilagro pa ang COMELEC, mukhang hindi na mababago ang takbo sa Cebu. Mukhang si Pambari 4, na-TikTok na niya ng gusto si Reyna Gwendolyn Garcia. No? Pero sa Cebu City, yung number 3 ang naging number 1. No, nawala sila Rama, nawala sila Garcia, si Archibal ang lumusot sa Cebu City. So, pero ang Davao City, landslide. Walang natalo sa mga Duterte. Lahat malaki yung laman. Landslide. Natabunan lahat yung ilang bilyon yung ginastos sa ayuda nila Nograles. Hindi umobra, Admar. Ha? Ewan ko lang diyan sa lugar na sinilangan ni Admar Belando sa Negros Oriental kung nakalusot si Barisaga ba 'yon? Sino bang sa Negros Oriental, Manong Jay, ang mga mahigpit sa Garbaria. Oo, siya yung kumbaga nangunguna doon, pero sa gobernador naman dito po sa Negros Oriental, sa Garbaria versus din yan Teves, si Henry Pride Teves, ngunit batay dito sa resulta nangunguna si sa Garbaria. Okay. So sa Garbaria din dyan. Okay, so basically yan ang una nating observation sa naganap na halalan at sa nagpapatuloy na bilangan o sa Bisaya pa eskutinyo, no? Diha sa kauluhan, no? Kaya ko nabanggit na yung hindi masyadong naging problema dito sa local Kasi nga naman, kung gagawa ka ng milagro, wag mong lahatin kasi masyadong magiging lata. So, gagawa ka ng paraan para anong tawag nito, mahilo yung nag-observe. Sabihin lang, hindi, wala naman dayan dahil lumusot naman lahat. Halos yung talagang mga binoto ng tao sa local Sa national, ibang usapan. So, kasi tingnan mo mga tanong lang naman ito. Kung nakakuha, palagay na natin 21 million, no? Huwag na muna natin isipin yung 26 million na biglang naging 21 million kay Bongo.
kung bumoto ng Duterte, yung bumoto kay Go, yung bumoto kay Bato de la Rosa, kay Marcoleta, anong nangyari sa mga boto nila Bondok, nila Hinlo, nila Lambino? So, mga tanong yan. Ngayon, ang isa lang nakatawag ng pansin kanina paggising ko ay yung lumabas sa ANC, no? ABS-CBN News Channel, na sinasabing meron silang pinost dyan sa social media. I hope fake news yan, no? Kasi sinasabi nila, wala pa raw order na suspindihin yung proclamation kay Rodrigo Duterte bilang halal ng taong bayan ng Davao City bilang alkalde. Hindi maganda pakinggan yan, no? I hope that is not true, no? Kasi kung may paliwanag yan ni yung punong tagapagsalita ng COMELEC, yan talagang spokesman, no? Tagapagsalita si Rex, Attorney Rex, no? Ano nga apelido ni Attorney Rex, Jade? Laudiangco po. Laudiangco, oo. Siya, hindi naman yan tagapagsinungaling eh. Matanong kung may katotohanan yung pinalabas ng ABS-CBN na may balak na i-hold o isuspindi ang proclamation ni Mayor Rodrigo Duterte bilang alkalde ng Davao City. Nako, hindi po magandang pangitain yan. Yan ang mga initial observations natin, Admar, Jade. Opo. At bago yung initial mo na obserbasyon, no, yung biglang pagbaba ng boto mula 26, kasi hindi naman nabawasan yung yung mga nabibilang na ng mga presinto. Pataas Correct. siya, pero nagtataka nga kaninang madaling araw, umababa naman yung bilangan ng boto, no? So mga more or less 5 million. Lilinawin ko lang, Admar, ha? Opo. Ako hindi nagtataka. I am not surprised. Di ba sabi ko na noon pa bago mag-eleksyon, kung magkakaroon ng dayan sa national, ang maipapatong lang maximum 4.8 to 4.9 million votes. Ang pwedeng iawas, pwedeng idagdag. Ngayon, doon sa mga senatorial, pagka nasa top 9 ka, okay ka pa. Pag 10, 11, 12, 13, hanggang 14 siguro, magbabatakan pa yan, no? Depende na nga sa kung ano ang abilidad, kung anong mirong, yung ACM. Ano bang mirong dyan, di ba? So, maliban dyan, Manong Jay, sa napuna natin kaninang madaling araw, kagabi rin, meron ding naging pahayag itong PPCRV. At after nitong kanilang post, PPCRB, Parish Pastoral Council for Responsible Voting, kung saan isa rin ito sa mga tumitiyak, no, sa transparency. Matagal na rin sila, dekada 90 pa ata ito sila talagang nakatutok din. 10 hours ago, nag-post sila nitong statement. Basahin ko lang. Okay. As of 8:15 p.m., kasi wala pang latest na post after nito eh, the transparency server has received approximately 34% of the election results. However, we are currently unable to download the data for processing, which is a serious concern for us. We have been in constant communication with COMELEC, but as of now, since posting to, we have not received any explanation. The only file provided to us so far contains no data. This situation is highly unusual. Since 2010, we have not experienced a delay of this nature, not even receiving a first data dump, especially despite over 1/3 of results already being transmitted. We understand that COMELEC is meeting at this time. We pray for a swift resolution and, more importantly, for immediate access to the data so that we may maintain transparency and clarity about what is unfolding in our country. We will update you as soon as we receive data. In the meantime, we want to underscore
This delay is unprecedented and deeply concerning. Mabuti binanggit mo yan, Admar, kasi actually tinitingnan ko maigi ang sitwasyon na yan kasi nga anong nangyari, no? Nakatulog ba yung mga technician sa server ng COMELEC? Sila ba'y ginutom kaya kumain muna? Bakit hindi sila nagpapadala, no? At saka nung magpadala, may blanco. Alam mo, ngayon lang nangyari yan sa buong mundo. Dito only in the Philippines, Admar. Kaya tama yung concern ng PPCRV. CRV, yan. Kailangan talaga magpaliwanag. Wala naman tayong inaakusa rito, no? Ang hinihingi natin ay explanation, no? Isang malinaw na pagpapaliwanag para na sa ganoon hindi nag-iisip ng hindi mabuti ang taong bayan. Manong Jay, muli na namang napag-uusapan ngayon, ang matagal na napag-uusapan noon, patungkol nga dito sa sistema ng ating pagboto. Well, in fact, nasama na nga ito sa mga hearing no? Sa sala yata ito ni Senadora Amy Marcos, no? Sa election, no? Committee niya dyan sa election and suffrage. Sa Kamara and at the same sa Senado and at the same time sa Kamara, yung panukalang gawing hybrid. Kasi nga sa recent nga napayag ni Chairman Garcia doon sa mayroon kasing maraming mga naging vocal, nagpo-post sa social media like kagaya kay Chito Samontina, isang kilalang vlogger, no, na nag-overvote daw siya. Pero talagang naniniwala siya kasi meron siyang listahan Paano yung magkakaroon ng overvote kung meron talaga siyang listahan. Tapos sasabihan lang na baka meron kang nalimutan mo, meron kang na-shade. Kasi hindi pwede yung gano'n. Wala na tayong the same experience kay Cathy Binag. Bumoto siya ng 10. Pero ang resulta, sabi niya, nag-overvote ka kaya walang lumabas na result sa Senado. At saka hindi hindi isolated case yan. Mismong karanasan ni ni Attorney Raul Lambino. Nung siya bumoto, ilang beses yun na niluwa. Kasi nga, kaya nga ako nagbiro na kahapon Siguro nakalimutan lagyan ng radiator at saka coolant yung ACM Kasi luwa na luwa kahit na doon sa presinto ni President Marcos sa Ilocos Norte. Suka na suka yung yung ACM, yung automated cheating machine, counting machine. Kaya nga Manong Jay, nabubuksan kasi pag pinasok mo na kasi yung balota mo, hindi mo alam kung yung talagang bilang ni ACM, yung automated counting machine, Manong Jay, pag pinasok mo na, di mo alam kung yun nga ba talaga yung nasa utak na niya na na-memorize niya na doon sa kung hindi siya nakaprogram. Oo, na nakaprogram. Unlike doon sa panukala nga na gawing hybrid na mano-mano yung bilangan kung ano talaga yung nasa balota, yun yung bibilangin. Kung ang patakaran is 13 yung naiboto mo sa Senado, pagka-senador, hindi bibilangin. Makikita mo rin naman dyan na doon. Tapos, ang pag-transmit lang nito, no, para mabilis, tsaka lang automated. Electronic, di ba? Para makita at maging kampante yung taong bayan. Yan ang pinitisyon nila Atty. Torion. Di ba? Naalala mo, nagkaroon sila ng petition sa COMELEC at saka sa Supreme Court. Unfortunately, hindi na dinig yung petition na yan. Kasi nga, meron ng mga agam-agam na mangyayari ito. Kasi nga, ang dami na sa testing pa lang ng makina nila former Civil Service Commissioner Lisada, lumabas na yung ganyang mga problema Unfortunately, it was not addressed. Meron pang isa, Manong Jay. Ano yung naging paliwanag ng COMELEC bakit ginawa nilang internet voting? Ang sabi nila, malaki daw ang maititipid ng internet voting unlike doon sa nakasanayan para dito sa mga OFW.
No? Ang sinasabi nila, noon kasi nagpapadala sila ng yung parang salihan para doon mag-reply lang sino yung iboboto. Malaki daw yung kanilang ginagastos, kukonti daw yung turnout. No, ngayon, based sa mga naririnig natin ng mga reports mula sa mga correspondents natin sa abroad, mas mababa ang naging turnout ng boto ngayon. Kumpara, noon sabi nila nakatipid sila and mas malaki kasi kahit nasa barko ka, nasa malayo ka, sa cellphone lang, pwede ka nang makaboto. Inaasahan nila na mas tataas yung boto mula sa internet. Pero lumalabas na mas mababa ang turnout kasi maraming mga issue, kabilang na yung pahirapan yung pag-enroll. Kaya nga siguro... Doon nagsimula sa online enrollment pa lang. Oo. Ginawa na lang mahirap ng COMELEC. Tsaka Manong Jay, idagdag ko lang, yung online enrollment nila, kapansin-pansin na pinalawig. Dapat sana May 7. Tapos ginawa nilang May 10. Tapos ginawa na lang nila hanggang sa mismong araw ng botohan. So, ibig sabihin, may something silang nakikita na kukonti lang talaga yung nagpa-enroll. Makikita mo na kasi yung paano yung turnout nito. Kasi kung sino yung nagpa-enroll, possible yun lang din yung boboto. Bakit nila in-extend? So, ibig sabihin, baka kukonti lang talaga yung naging turnouts ng boto. Yes. Tama ka. So ngayon... Tama ka, Admar. Go ahead. Kaya importante na the Commission on Elections must address this problem so that hindi tayo magkaroon ng ganitong problema in the next elections, no? Dapat ito, yung 20th Congress, kung ito'y mabubuo man kaagad, kung walang aberya, walang intervening factor, may address itong problema ito. Kasi parang hindi nagtutugma. Ito yung critical ngayon Halimbawa, kagaya sa dito nga sa resulta ng sa pagkasenador. Meron bang botante, naiisip mo ba yung malaking posibilidad Manong Jay, na ang isang botante sa mga ganap ngayon sa ating bansa, sa pangyayari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa mga panggigipit, basta align ka sa mga Duterte, nakita natin tumaas ang grado ni VP Sara, bumaba ang grado ni Marcos Jr. Nakikita mo ba yung posibilidad na pipili siya, ang isang botante ng isang Duterte aligned, tapos hahaluan niya ng dilaw? At haluan niya ng iba? Alam mo, magandang pag-aralan dyan ng mga political scientists. Ano? Sabi ko nga, itong initial result, hindi pa natin mawari yan dahil wala pa yung official counting, no, official tabulation. But on the basis of the unofficial partial result from the COMELEC server, no? Kasi COMELEC, ang basis nito, COMELEC server din, Admar, di ba, Jade? Magandang pag-aralan kasi kung nailusot man yung, kung matatawag mang inilusot, no? Yung dilaw at saka pink. Tapos plus the anong tawag no, the independent political parties. Because I'd like to think na magkakaroon ng ibang takbo after these elections. Magre-realign yung National People's Coalition because they have the numbers, no? Magre-realign yung anong tawag nito, yung Lakas CMD because they also have some numbers. Yung Liberal Party, no? Remember, hindi lang pinag-uusapan dito yung national, pati yung local component. Si Leni Robredo won as city mayor of Naga. And Bicol, despite the fact na maliit lang ang butante niya, solid yan. No, it can make a difference. So lahat ng yan, plus yung solid Inday Sara and the Duterte, the Nationalista Party, pwedeng mag-realign lahat yan Di Cayetanos, di Villars. Remember, pagka nagkataon, there will be 2 Villars and there will be 2 Tulfos dyan sa Senado. Malaking malaking usapin yan, Admar.
O nga po. So, ang inaantay ngayon dito is yung magiging paliwanag ng Commission on Elections hinggil dito sa mga issue na ito. Manong Jay, like kagaya dito sa pagbawas, malaking pagbawas, kaninang umaga dito sa sinasabi po ng PPCRV, tapos itong mga overvoting, mga parang mas ano ngayon kung i-compare mo dati, sabi nila, mas marami daw yung mga makina na pinalitan nila dati na umaabot sa mahigit 2,000, unlike daw ngayon na nasa 300 plus lang. Pero wala akong maalala noong 2022 election na Manong Jay na nagkaroon ng ganitong issue patungkol mismo doon sa mismong pagbasa, no? Yung kagaya doon sa naging overvote. Meron pa nga yung kay Pastor talaga na ibinoto niya si Pastor, parang si Tulfo ata yung lumabas. Iisa na nga lang yung kanyang binoto, pero iba pa rin yung naging resulta. Pero ang patakaran nito, Manong Jay, sasabihin lang na iti-take note lang ito, isasama sa minutes, at kung ano alam pa. Mo, I hope, hindi ko lang alam kung magiging pasensyoso ang Pilipino sa mga paliwanag na yan ng COMELEC, no? As I said, I hope the people will remain calm, no? Sa harap nitong mga pagsubok na ito because sagrado ito Kumbaga dito nakasalalay ang kinabukasan ng isang tao, ng Pilipino, politically and socially, no? If they will take it just sitting down, no? Kung talaga bang o they will be reacting, especially with the threats na kahit na yung mga nananalo posibly pang isuspend yung kanilang proclamation. I don't think don't joke, no? Sabi nga ng huwag kayong magbiro ng ganyan. Dahil I'm afraid, very afraid, na hindi na kakayaning pagpasensyahan ng Pilipino yan. No? Kasi, kumbaga parang, parang masyado mo nang binalahura ang Pilipino. Pagka yung nanalo na, hold mo pa. I-disqualify mo pa, kung ano man yung gagawin ninyong mga strategy. Hindi na strategy yan, magiging tragedy kapag ka nagkataon. I hope not, no? Kasi may hangganan yung pasensya ng tao Opo. Sir Jay, sa tingin mo, ilang percentage kaya yung possible na mababago? Any chances ba? Meron bang pagbabagong mangyayari kapag opisyal nang nagbilang ang COMELEC doon po nga sa resulta ng ating halalan? Sa national, I think the program, sabi ko nga, napakasimple lang ng analysis ko rito. The machine have spoken. The machines have spoken, no? Whether we like it or don't, sabi ko nga, kung gusto ko i-congratulate yung nag-program nung makina. Kasi isipin mo, boboto ka ng isa, magsusolid vote ka, lalabas, ibang pangalan pa rin. So, ano pang explanation, no? Hindi ko maintindihan kung paano ipaliliwanag satisfactorily ng Commission on Elections yung mga bagay na ganyan. No? Opo. Pero sabi nga kasi pwede mo naman tanggapin yung pagkatalo Kung maayos yung maayos yung pagkatalo mo Pero pag hindi maayos at alam mong ikaw ay talagang niloko ng harap-harapan na, ninanakawan ka na ng harap-harapan, tingin ko, ewan ko lang kung kayang pagpasensyahan niya ng Pilipino. Pero kung ikukumpara mo naman, Sir Jay, sa mga ginamit nating makina, ilang taon na tayong nag-automate ng eleksyon natin. Ngayon, ikukumpara mo ngayon, saan yung mas maraming error o mas prone sa error na mga makina na ginamit natin sa halalan ngayon o nung mga nakaraang taon na eleksyon? Alam mo, ayoko nga magkumpara kasi ako from the very beginning, it's either you go back to manual ang aking stand or hybrid. Kasi alam ko na ang makina talagang nadadaya at madadaya yan. This has been proven worldwide. Kahit sa Amerika,
Naalala nyo yung nangyari sa Florida na iba ang binoboto, iba ang binibilang. Kasi nga, ano yan pinoprogram ng tao yan It were not as if, tapos, pagkatapos yung source code, hindi pa open for, anong tawag dito, for scrutiny by experts, talagang meron at merong malaki ang tsansa ng pandaraya o pagsasalamang ka. So, ako, kung tatanungin mo, gusto mo magkaroon ng matinong halalan muna? Mag-manual muna tayo. Yun. Sa susunod, sa 2028. Opo. Oo. Kasi ang manual, makikita ng mga watcher Totoo habang yan. binabasa ng Board of Election Inspector Tama, oo. Di ba? Pero doon sa sistema naman, Sir Jay, ilang taon na din tayo nag-eleksyon, pero patuloy pa rin, marami tayong reklamo pagdating sa pila o ano pang mga aberya, parang paulit-ulit na lang. I mean, meron ka bang nakitang improvement din sa sistema? Wala. Ako kasi biktima mismo Alas 5 pumunta na ako sa presinto para bumoto. Wala pangalan ko. Isipin mo, kapitbahay ko yung eskwelahan 10 hakbang mula dito sa aking bahay. Lahat ng kapatid ko, lahat ng pamilya ko nasa listahan. Ako wala. Pero sa ID ko, pati yung precinct number, nando doon. Tapos tiningnan ko kasi ginawa nila ngayon cluster hindi na dati precinct by precinct So doon sa precinct by precinct, wala yung pangalan ko. So, paano ka bibilib sa sistema? Binigyan ka ng ID. Rehistrado ka. Nandun yung precinct number mo. Sandali sige. Magsalita ka rin. Kukunin ko lang yung aking para at least makita ng tao. Oo, kasi nga ang COMELEC meron silang precinct finder, isa po yan sa mga paraan para makita ng mabilisan yung inyong mga precinct number. At ilan nga po sa mga reklamong natatanggap natin kahapon during sa eleksyon ay humahabang ang pila dahil yung mga kababayan, ilan sa mga kababayan natin ay naghahanap, natatagalan sa paghahanap ng kanilang presinto. Kasi kung nakita nila doon sa precinct finder, nandoon yung kanilang, alam nila yung precinct number, pero pagdating naman doon sa mismong eskwelahan, abay, sana yung kanilang mga presinto, hindi nila mahanap, kaya natatagalan at humahaba, nadadagdagan yung pila. Kaya naman, yun isa sa mga problema ng ating mga kababayan pagdating naman doon sa paghahanap ng kanilang mga pangalan po, dyan po sa kanilang mga presinto. At ang ilan naman, may mga napansin, yung mga pangalan na kilala nila na wala na, ibig sabihin patay na, nandun daw. Isa yan po sa mga siguro, dapat ma-check ng COMELEC, bakit may mga nakalulusot po na mga ganun. O verified ho ba ito mga ganitong report, batay nga sa assessment din ng COMELEC, mga kababayan. At marami din, ng mga kababayan natin naka-experience din ng aberya doon sa kanilang mga ACM. Ang kanilang balota, ipinasok nila unang beses, hindi tinanggap, pangalawang beses doon pa tinanggap. So, normal ba yon na ganun, Sir Jay, na kailangan mong magkaroon ng pangalawang beses na pagpasok doon sa iyong balota para lang mabasa at matanggap yung inyong boto? So, ilan lamang po yun sa mga naobserbahan natin. Even the President himself, bumoto nga at ipinasok yung kanyang balota unang beses, hindi tinanggap. Kaya binuksan ng election officer doon at sa pangalawang beses, ayun na, ay lumabas na yung resibo, tinignan niya, chinek niya yung resibo niya at doon pa na-approve ng makina. So I mean, kailangan bang may second chance o pangalawang beses? Hindi ba po pwedeng unang beses pa lang, pasok na para mas mabilis yung proseso? Ito, yan. Yan yung... ayan. Anong ID yan, Sir Jay? Voters ID. Voters ID, ayan. Commission on Elections. Ayun, Voters ID. Voters ID. Nandito lahat, pati precinct number mo. Pero, Manang Jay, may tanong ko lang, ikaw ba'y nakaboto ng 2022? Lahat. So, ibig sabihin, kasi ang pagkakalam natin, dalawang magkakasunod na national na halalan na hindi ka makakaboto,
automatic, i-deactivate ka na. No? Ang hindi lang ako bumoto, barangay elections. Barangay election, Kasi which is, wala ako hindi pa yan, nasa hospital ako. Oo, ang sabi kasi nila dyan is, dalawang magkakasunod na national election. Bumoto ako, nangampanya at bumoto ako kay Duterte noong 2016. Bumoto ako kay Bongo noong 2019. Bumoto ako kay Inday Sara noong 2022. Oh. Tapos yung kapatid ko na na-stroke, simula 2010, hindi na bumoboto, nandun pa rin ang pangalan. Dalagang ibang klase. Oh. Ituloy mo lang, Sir Jay, yung kahapon na experience mo, nung hinanap mo yung presinto, hindi mo mahanap. Nahirapan kayo? Lahat ng listahan, pati listahan ng utang, tinignan ko, pangalan ko eh. Hindi mahanap. Hindi rin mahanap eh. Oo. So, meron ding mga reklamong doon nga sa mismong balota, yung quality ng papel. Manipis daw kasi nga tumatagos yung... Parang newsprint. Oo. So, ganun. Mukha tayo ba? Huwag sabihin siya pa. Imong tudlo ko nung karang baga-baga. Sensitive kayo. Sensitive kayo. So, kumpara mo before, parang ano, no? I mean, kailangan talaga medyo agahan yung voters education siguro para mas ma-aware sila at malaman nila yung paano gamitin ng isang sistema tulad ng ganito sa atin. Dalawa lang ang pwede nating gawin eh. Either bumalik muna tayo sa manual hangga't hindi tayo nakakakita o kayang bumili, no, ng makina na yung nandoon na yung pangalan at saka yung litrato, pipindutin na lang doon sa mismong parang ATM machine, no? Hangga't wala tayong ganon, balik muna tayo sa manual. Kasi yung shade na yan, ang daming shades of anong tawag nito? Shades of anomaly, no? Anomalous yung shading eh. It doesn't work, no? It doesn't speak of the true will of the Filipino people. So, given that situation, I strongly suggest, no, either we go back to manual or hybrid, or until such time that we are able to procure machines na hindi na mahirapan ng tao, kasi may mga bansa na pag eleksyon Jade, no, Admar, makita mo doon yung litrato ng kandidato, pangalan, tapos pipindutin mo lang. Pag pinindut mo, yun, automatic na iboto mo. Oo. Sir Jay, ngayon, kung sakali mang itong mga nasa top 12 na mga senador na nakikita nating nangunguna, makalusot nga, at ito na nga yung maipoproklama, ano yung lahat ng mga espekulasyon, lahat ng mga komento, opinion tungkol sa impeachment, sa tingin mo, ano yung magiging mangyari? Maraming pwedeng i-deduce, no? From the actual. Pero pag tiningnan mo, based on affiliation and sentiments, hindi pa rin lulusot ang impeachment. Kasi tingnan mo tingnan mo, ilan ang lumusot ngayon? Si Go, si Marcoleta, si Bato, si Camille Villar, tsaka si Marcos. Di ba? 5 na yan. Tama ba? Tama. Tapos you have Cayetano. Yeah. 2 Cayetano, 7. Tapos may 1 Villar pa. 2 Estrada, 10 na yan. So, anong tawag dito? Pero mahirap magbasa eh. Pero kung sasabihin mo pera-pera, hindi sila makakakuha ng hindi sila makakakuha ng 16 because they need 16 at least. All right. Tapos nawala pa yung mga urot, no? Si Coco Pimentel nawala si Tolentino, nawala pa si Revilla. Delikado pang mawala si Lapid, di ba?
So talagang ug sa kwan pa mulatay sa lugas lanot, no, ang impeachment, Admar. Opo. Siguro, Sir Jay, mensahe mo para sa ating mga kababayan bilang panghuli bago tayo magtapos. Ako, binabantayan ko pa rin, no, kung ano ang result ng official counting. At saka inaantay ko yung paliwanag ng Commission on Elections kasi kailangan natin talaga na unang-una mapawi yung agam-agam. At saka hindi na ito agam-agam, Admar, no? Jade, ito ay kumukulong damdamin ng Pilipino. Ayaw nating magkaroon ng hindi magandang resulta ang damdamin ng tao dahil dito sa kanilang napupuna at kapuna-puna naman talaga na resulta ng halalan sa national, at the very least sa national. But again, yun din, apektado rin ng mga kisapmata yung ibang lokal na very strategic like Cebu, North Cotabato, Maguindanao Norte, Maguindanao Sur, Davao City, for example. Yung kanilang, I hope it is not really true, na there is an attempt to suspend the result of the elections in Davao City. I don't think the people of Davao, kaming mga taga Davao, murag dili na may kauyon anang binuang nga dako nagay klaro na kaing daw niya pagkahuman isuspende pa nila. Binuang naman igipreso na lang tao niya pagkahuman ila pang iganaon na di na mahimo. Murag magbayad na tawag ko na magbayad na tawag kaning atong igong kusog para mo singgit